else can lead us to freedom. No one, no one, no one. Who else can heal all our sins and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the waters? No one, no one, no one. Who else can answer by fire? No one, no one, no one. And who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can answer the roar of the lion? No one. Who else is worthy? And who else is worthy, worthy of worship? No one, no one, no one. And who else is worthy, worthy of worship? No one, nowhere. No one, nowhere. Let's sing. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like Jesus. Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Let's sing. No one, nowhere. No one, nowhere. Hey! Say, no one, nowhere. No one, nowhere. Let's sing. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like Jesus. Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. Lover of my soul. No one, nowhere. Lover of my soul. 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 Let's sing. Nobody, nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. Let's sing. I've got the joy. No one, no joy. I've got the joy. I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy. Let's sing. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy. I've got the joy. I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's last time. Let's sing. Got the joy. I've got the joy. I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Oh 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 oh. Let's sing. Come on, let's sing. This is the day that you made. I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. Let's sing. This is where I believe. This is where I believe that you are more than enough for me. You're faithful to your promise. Let's sing. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Let's sing one more time.
standing in your presence. I have everything I need. Sing the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing one more time. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, church, let's sing it out like a river. Oh, 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 oh. Let's sing like a river, like a river, overflowing, overflowing. Holy Spirit, let it overflow like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up, let it rise up, flowing, overflowing. Holy Spirit, Holy Spirit, sing. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Let's sing the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh we thank you, Jesus. We thank you, God. We thank you for your blood. We thank you, Jesus. Thank you for sustaining us, Lord. We thank you, Lord God. We thank you for your beautiful love, Lord God, that you have given us all throughout our lives, all throughout this year, all throughout these past months, Lord God. You've never failed to show us your love. We thank you, Jesus. Let's sing. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Sing. Oh, what love, how can it be? From the cross, from that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Let's sing last time. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love
curse and laugh, you do not fight. 1,000 men you crucified. As crimson stains all fill your mind, you look upon me with delight. From throne to cross, let's sing. From throne to cross, you came to bear a crown for thorns to bring you light. With every rail I feel your mind, you look upon me with delight. Let's sing, oh what love, oh what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh what love poured out for me. What a beautiful love. Your death gives way, glorious light. The tears away, the tears away, the chains that bind. No sons and daughters, no sons and daughters in your eyes. You look upon us with delight. Oh what love, oh what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh what love poured out for
out, church. Christ, let's sing it from the bottom of our hearts. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name. Let's sing what a powerful name it is. What a powerful name it is. Your name is powerful, Jesus. Christ-like. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Listen pa. Let's sing. What a powerful name it is. What a powerful. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sing what a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. We thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. We thank you, God. You are Lord of all, you are Kings of kings, you are Lord of lords. We adore you, God. We adore you, Jesus. We adore you. Glorify your name, Jesus. Glorify. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Everybody says, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Minsan pa tayong yumuko at tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat muli, Ama, sa napagandang umaga, panibagong buhay, kalakasan, proteksyon na pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. Once again, we invite your holy presence, Father God, to be with us this morning, Lord. Let your Holy Spirit move mightily in its heart, Father, this morning, God. We can do nothing without you, especially to servant today, Lord God. Anoint him, Father God. Just use his life, Lord God. He can do nothing without you, Father God. That's why, Lord God, let your Holy Spirit be upon him, Father God, this morning as he deliver your message today, God. We thank you, Father God, and for your the glory, all the praises and honor in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Kapalintin, tagtugaw, kapsat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, magandang umaga sa atin lahat. Merry Christmas. Di bale, malamig naman. Okay, ganyan na lang. Merry Christmas! Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Well, makailaw, this season is not only a celebrations of gatherings through reunions, ganyan, family reunions, Christmas party, di ba? Exchange gift, hindi lang yun ang kahulugan ng Christmas ngayon, di ba? Receiving bonuses, 13th month pay, well, lahat yun ay napakasaya, di ba? Pag dumarating ng mga ganitong season. But the climax is, or the highlights of this season, mga kailaw, ay walang iba kundi ang dakilang pag-ibig ng Diyos. The world became flesh. Kung natatandaan natin, mga kailaw,
ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? Upang sa lahat ng sumampalataya ay magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. At kung natatandaan natin that word in John 1:1, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. And that word, mga kailaw, became flesh. Nagkatawang tao yan, mga kailaw. Yung salita na yan. Kaya nga dyan, sabi niya sa John chapter 1 verse 14, ang naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kawalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at katotohanan. Dumating sa atin ang Panginoon, mga kailaw. Dumating siya at nagkaroon tayo ng kaligtasan. That's the true meaning of Christmas. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. So, lumapit siya sa atin. God came near with us, mga kailaw. Siya mismo ang lumapit sa atin. Bakit? Dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. So, yung mensahe ng ating Panginoon, yung the good news, ay hindi lang sa miracle, amen, hindi lang sa mga doktrina, hindi lang sa sermon, mga kailaw, kundi yung Diyos ay lumapit mismo sa atin. Yung salita na yon ay nagkatawang tao. At yung salita na yon na nagkatawang tao, nakita natin ang kanyang kadakilaan, amen. Nakita natin na hindi lang siya nanatili doon sa sabsaban, hindi lang siya nanatili doon sa manger, hindi lang siya nanatili sa feeding trough na yon na naipanganak doon at hanggang doon lang siya. But nakita natin yung tunay na pagkilos ng Panginoon sa atin. Amen? Ang Panginoon mismo ay nakisalamuha sa atin. Amen? Siya mismo ang nagbigay ng mabuting balita ng kaligtasan. During His time, nakita natin, nabasa natin, kung basahin natin yung the book of John, nakita natin na naranasan niya lahat ng klase ng buhay. At tandaan natin na ang ating Panginoon ay ipinanganak sa sabsaban o the feeding trough because even the lowly people, maski yung mga mababang tao, gusto niyang i-reach out. So yung kaligtasan ay hindi lang doon sa mayayaman, hindi lang sa malalaking tao, hindi lang sa mga presidente, hindi lang sa mga hari. Pero nakita natin yung first visitors of God were the shepherds. Di ba? Mga tagapastol. So ibig sabihin, ang ating Panginoon, pumunta siya dito upang lahat ay maaring makatanggap ng kaligtasan. So during His time, mga kailaw, nakita natin na bilang tao siya, naglakad, nag-share ng mga salita ng ating Panginoon, amen. Nakaranas siya ng mga kalungkutan, nakaranas siya ng rejection. So, yung feeling ng isang tao ay naranasan ng ating Panginoon, mga kailaw. And now, our Lord, di ba sabi niya, come and see, halik kayo. The invitation to follow, nag-invite ang ating Panginoon, halik kayo. Tingnan natin, nandiyan na yung kordero ng Diyos. Yung kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan. The Lord is inviting us, mga kailaw. Amen? The Lord is inviting us na gumawa din ng services kagaya ng kanyang ginawa ng ating Panginoon. Siya mismo ang nagpakita na hindi mahirap gawin yon. Amen? Hindi mahirap gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon kasi nga siya mismo bumaba, nagkatawang tao, at nagpamalita ng mabubuting balita ng kaligtasan upang magkaroon ng kaligtasan ng buong sanlibutan. And this time, sabi ng Panginoon, yung invitation niya ay, halik kayo. Amen? The invitation to follow. Sundin natin ang ating Panginoon, mga kailaw. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Yun ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Yung gampanan natin, yung tungkulin natin bilang isang tumanggap sa ating Panginoon. So, ano yung gagawin natin? Ang una dito, ano yung dapat pundasyon natin? Number 1, sabi niya dito, the foundation.
ang pundasyon. From altar to road. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, nung naipanganak siya, hindi lang siya nanatili doon sa manger. Hindi lang basta inalay, hindi lang siya naipanganak ng ating Panginoon. Diba? Yung salita na yon naging flesh. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, yung flesh, yung word na tinanggap natin, namuhay din sa atin. Naging flesh din yan. Amen? Kasi nung tinanggap natin ang Panginoon, di ba, nagkaroon ka na ng pagkakataon na nandyan, nakaupo dyan. Amen? Pero sinasabi ng Panginoon ngayon, hindi lang tayo ini-invite to follow Him para umupo lang dyan. Amen? Gusto ng Panginoon na yung tinanggap natin ay kumilos din. Mag-serve din sa Panginoon. Tumulong din sa gawain ng ating Panginoon. So, yung word na yon, nung nakatanggap tayo sa ating Panginoon, naging flesh sa atin. Kaya nga nandyan ka. Hindi ka na sa dati. Nagkaroon ka na ng bagong buhay. The old has gone. Mayroon ka ng bagong buhay ngayon. Yung old life mo, wala na yon. Kaya ka nagkaroon ng bagong new life because you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kaya nga, sinasabi bilang response naman natin sa ating Panginoon, ang sabi sa Romans 12:1, ang pakiusap ni Paul, sabi niya dito, nung tinanggap natin bilang Diyos at pagligtas ng ating Diyos, sabi niya dito sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Hindi lang natin basta tinanggap siya. Hindi lang basta nakaupo ka dyan. Hindi lang basta natin ialay ang ating buhay. Amen? Ialay natin ang ating buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Number 2, sabi niya, sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. The Lord is inviting us. Merong invitation sa atin. Hindi lang natin basta i-offer yung ating buhay as a living sacrifice, pleasing to the Lord. Pero may invitation ng Panginoon. Ano yung invitation niya? Huwag na tayo makiayon. Sabi niya, huwag na tayo makiayon sa buhay. Makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Ano ba yung mga ginagawa ng mundong ito, mga kailaw? Ano ba yung hindi ka nais-nais o hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon na ginagawa ng mundong ito? Kasi nga, let us offer ourselves, di ba? I-offer daw natin yung sarili natin. Di ba? Pleasing to God, kaaya-aya sa banal ng harapan ng ating Panginoon. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, yung invitation niya, huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung dati tayong chismoso, huwag na tayong magiging chismoso. Ini-invite tayo ng Panginoon, kalimutan na natin yan. Iwanan mo na yung old life na yan. Kung dati lasinggero tayo, amen, nambababae tayo, kalimutan na natin yan, mga kailaw. The Lord is inviting us today to follow Him. Kalimutan niya ito yung mga old self natin. Kung dati, hindi ka marunong mag-share ng salita ng Panginoon, the Lord is inviting you today to share the good news of salvation. Kagaya ng ginawa niya. Amen? Hindi lang siya nanatili sa sabsaban, hindi lang siya naipanganak doon at hanggang doon na lang, no. Nag-ministry ang ating Panginoon. The Lord is inviting us to minister also. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hayaan nating baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban niya. So, hayaan natin ang Panginoon. Ang Panginoon invite tayo, huwag mo nang problema, huwag ka mamroblema. Huwag mong isipin yung mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Hayaan mo na akong gumawa dyan. Hayaan mo akong magtrabaho niyan. Yun ang invitation ng ating Panginoon. Huwag mong iniisip masyado yung nakakabigat sa'yo. Walang maitutulong sa'yo yan. Walang mangyayari sa'yo dyan kung iniisip mo lagi yung mga problema na yan. The Lord is inviting us to give it all to Him, mga kailaw. Gusto ng Diyos,
in-invite tayo ng ating Panginoon na ibigay natin lahat sa Kanya. At kung ibigay natin lahat sa Kanya, amen? Kasi nga, nandito siya sa atin, living in us. Kung ibibigay natin sa lahat sa Kanya, ibig sabihin, ipinapaunawa ng Diyos yung nais niya na mangyari sa ating buhay. Yun yung invitation ng ating Panginoon, mga ilaw. Gusto niya maranasan ng bawat isa yung kagaanan ng buhay, di ba? Yung hindi tayo nahihirapan, na may problema, di ba? Kung dumating na kasi yung mga problema natin, sometimes, masyado na tayo nagpapanik. Lalo na yung mga, pareho kung may mga utang dyan, di ba? Pag medyo sa tingin natin, parang nahihirapan na tayo, hindi na tayo makabayad, nagpapanik na tayo, gumagawa na tayo ng mga sariling paraan natin. Pero ibigay daw natin sa ating Panginoon yan. At yung, ang Diyos, ang bahala. Amen? Siya yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tamang solusyon, tamang landas upang sa mga problema na yan ay mapagtagumpayan natin. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So, kung marami tayong problema, ang hirap mag-isip ng tama, di ba? Ang hirap gumawa ng maayos. Nalilito tayo, na mga problema tayo, mga kailaw. Pero, kung ibibigay natin sa Diyos yan, amen, sabi niya dito, mauunawaan natin, magagawa natin kung anong mabuti at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, the Word became flesh. So, ipinapahiwatig sa atin, ipinapaalam sa atin, mga kailaw, na hindi tayo mismo ang unang lumapit sa Panginoon. Amen. Siya mismo ang unang lumapit sa atin. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, at lumapit siya sa atin. Hindi kayo kusang pumunta sa simbahan. Amen? Hindi kayo kusang nagkaroon ng pananampalataya. May ginamit ng Diyos dyan para puntahan kayo, para sabihin sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Ibig sabihin, the Lord reached out you first. Inuna ka ng Panginoon, nauna ang Panginoon na in-reach out ka. Hindi ikaw ang nag-reach out sa Panginoon, pero ang Panginoon mismo ang nag-reach out sa atin. So, bilang tugon sa ating Panginoon, amen, bilang tugon sa Kanya, kailangan natin na isuko yung ating buhay. Iyalay daw natin yung ating buhay. Yun ang tamang pagsunod, pagsamba sa ating Panginoon. Gusto niya na sa ating buhay, nung tanggapin natin siya, kailangan kumilos. Yung invitation niya sa atin, nung tinanggap natin, dapat kumilos yung tinanggap natin, yung banal na espiritu ng ating Panginoon. Dapat yung mga problema, mapaglabanan natin. Dapat yung mga dumarating na pagsubok sa atin, kaya nating paglabanan. Kasi nga, yung ating Panginoon mismo, naranasan niya at napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya nga, tapos na mga kailaw, tinapos ng ating Panginoon. We are now victorious. Matagumpay na tayo. Palapakan natin ang Panginoon. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin, mga kailaw. Kung problema man yan, kayang sagutin ng ating Panginoon. Kaya nga, pag dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin, di ba? Yan ay tinatawag na tinetest na lang ng ating Panginoon yung ating faith. Amen? Tinetest niya na lang yung ating pananampalataya, yung tinanggap natin. Kasi ang Panginoon, nung nagministeryo siya dito sa atin, marami din siyang na-encounter na problem. The rejection. Amen? Maraming hindi naniwala sa Kanya, pero hindi siya tumigil ng ating Panginoon. Ganon din tayo. Nanalig na tayo sa Panginoon, nagtiwala na tayo sa Panginoon, tinanggap na natin siya, maraming pagsubok, kailangan hindi tayo bibitaw, mga kailaw. Yun yung tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Yun yung tunay na pag-surrender sa ating Panginoon, mga kailaw. Pangalawa, the invitation, the power to see and follow. Amen. Kung gusto nating maramdaman, makita yung kapangyarihan ng Diyos, ang sabi niya dito, kailangan sumunod tayo. Sundin natin yung nais ng Panginoon. Sundin natin yung puso ng Diyos. Amen? Para makita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kailaw, na magtatrabaho sa ating buhay. The invitation, behold, the heart of God. Amen?
Sabi niya dito sa John chapter 1, 35, 39, kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. So John the Baptist confirmed sa mga tao, sa mga sumunod sa kanya, sa mga babautismohan niya, na siya ang kordero ng Diyos. Pag sinabing kordero ng Diyos, tagapagligtas, at siya yung nag-aalis ng ating kasalanan. So sabi pa niya sa 37, narinig ng dalawang alagad na sinabi niya, kaya sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niya, sumunod sa kanya mga ito, sila ay tinanong niya, anong kailangan nyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito, guro. Halika kayo, tingnan ninyo, sabi ni Jesus. So, walang hesitation na sumunod yung mga alagad. Nung narinig nila na ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, hindi sila nag-atubiling hindi sumunod. Bagkus, sumunod sila agad sa ating Panginoon. At nung sumunod sila sa ating Panginoon, sabi niya sa John 1:5, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi nagapi kailanman ng kadiliman. Nung sumunod tayo sa Panginoon, mga kailaw, nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas sa ating buhay, nung sinasabi natin na iniwanan natin ang old life at nagkaroon tayo ng bagong buhay, nagkaroon ba ng pagbabago ng ating buhay? Nag-shine ba yung Diyos na tinanggap sa ating buhay? Yung mga problema mo before na sobrang hindi mo alam ang gagawin mo kung paano solusyonan that time, pero nung tinanggap mo ng Panginoon, nagkaroon ba ng kaginhawaan yan? Nagkaroon ba ng liwanag yan? Nagkaroon ka ba ng kanagaanan nung tinanggap mong kumilos ng Diyos sa buhay mo? Hallelujah. Makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, sabi niya dito, kung meron tayong tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Pero kung hindi natin susundin ang Diyos, hindi natin makikita yung kapangyarihan o mararamdaman yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Tingnan natin yung mga musician. Hindi naman magaling agad yan. Hindi naman magaling agad kumanta yan. Hindi naman magaling agad tumugtog yan, mga kailaw. Pero, nung sumunod sila sa Panginoon, nung sila'y patuloy na hinasa yung talentong ipinagkaloob ng Panginoon, ang gagaling nilang kumanta, ang gagaling nilang tumugtog, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganon ang Diyos, mga kailaw. Magliliwanag sa atin, magliliwanag sa bawat buhay natin kung merong pagsunod sa Kanya. Nire-reveal niya ang Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Amen? Binireveal niya kung ano yung mga dapat solusyon sa ating buhay. Nagliliwanag yung ating buhay, nagliliwanag yung Diyos sa ating buhay. Pero kung tatama rin tayo, maski mag-attend sa Bible study, mag-attend dito sa gawain ng Diyos, tuwing linggo, hindi natin alam yung gagawin natin pag dumating na yung problema. Sobrang lungkot na tayo, sobrang naliligalig na tayo. Pero kung nakakarinig tayo lagi ng salita ng Panginoon, meron tayong fellowship, yung salita ng Diyos, yan yung nagpapatatag sa ating pananampalataya, na ang Panginoon pala ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Yung nagpapalakas sa atin, binigyan pala tayo ng kapangyarihan upang daigin lahat ng gawain ng kaaway. So, hindi tayo nagkakaroon ng takot. Walang fear sa atin kasi nga, the Lord is there for us. Nandyan ang Diyos kasama natin, nakatira sa atin, at prinamis niya sa atin na hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan, at binigyan tayo ng kapangyarihan para daigin lahat ng gawain ng kaaway. Ano ba yung mga gawain ng kaaway? Ito yung mga bagay-bagay na nakakasira sa ating spiritual life. Ayaw niya tayong lumago. Ayaw niya tayong mamuhay na kasama ang ating Panginoon. Amen? Hinahatak niya tayo sa old self natin, old life natin. Yun ang gawain ng kaaway. Pero
kung lagi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, yan yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. Hearing and hearing the Word of God. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, kung meron tayong tunay na pagsunod sa Diyos, makikita natin nakikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ito yung invitation ng ating Panginoon, mga kailaw. Amen? Ito yung gusto niya. Sumunod tayo sa Kanya. Halika kayo. Diba? Yun yung invitation niya to follow Him para na maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo basta uupo dyan. Amen? Hindi lang tayo basta tagapakinig dyan. The invitation of the Lord ay mag-minister. Magkaroon ng ministry. Magkaroon ng services, mga kailaw. Amen? Just like the Lord, our God. Diba? Maraming trabaho sa gawain ng Diyos. Marami tayong gagampanin sa gawain ng ating Panginoon. And the Lord is inviting us to follow Him. Sundan yung Kanyang ginawa ng Panginoon. So, seeing the light. Sabi niya dito na once we follow the Lord, makikita natin yung liwanag. Amen? Nagkaroon ng direksyon ng ating buhay nung tinanggap natin ang Diyos, nung sumunod tayo sa ating Panginoon. Nagkaroon ng kaliwanagan ng ating buhay. Nagkaroon ng tamang landas, tamang pag-iisip. Diba? Hindi na bara-bara. Kasi dati, hindi mo iniisip kung nakakasakit sa kasakapwa mo, kung nagkakaroon ka ng pagchichismis sa kanya. Ngayon, mayroon ng Holy Spirit na nagsasabi sa'yo, hindi tama yung ginagawa mo. Nagkakaroon ng ilaw, nagkakaroon ng liwanag sa loob ng iyong puso dahil ang kumikilos dyan ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hindi na tayo lumalakad alone. Hindi na tayo namumuhay na tayo na lang mga kasama. Meron nang nagre-remind sa atin. Meron ng Holy Spirit. Meron na tayong konsensya. Kung dati wala tayong konsensya, ngayon, meron na tayong konsensya, mga kailaw. Letter B, encountering the Lamb. So, maaaring yung mga disciples that time, na-encounter nila yung ating Panginoon. Kasi, kung walang encountering to the Lord, amen, walang pagsunod. Hindi natin susundin ang ating Panginoon. Wala ka dyan kung hindi mo na-encounter ang Panginoon. Wala ka dyan na nakaupo dyan kung hindi mo napatunayan na totoo pala ang Diyos. Hallelujah. Well, alam ko, marami tayong encounter sa ating Panginoon. Marami tayong mga bagay-bagay na hiniling sa Kanya na ipinagkulob ng ating Panginoon. Maraming problema na sinagot natin ng Panginoon at sinasabi natin sa Kanya, totoo ka pala, Panginoon. That's why I will follow you, Lord. Dahil naranasan kita sa buhay ko. Nagkaroon tayo ng encounter sa ating Panginoon. Naranasan natin yung Kanyang pag-ibig. Naranasan natin yung Kanyang kadakilaan. Kaya sumunod tayo sa Kanya. Lumakad tayo sa kasama siya. Nagliwanag ang ating buhay dahil kasama natin ang ating Panginoon, mga kailaw. Dahil nagkaroon tayo ng tinatawag na encountering to the Lamb o nagkaroon tayo ng isang bagay na nagpabago sa buhay natin from old self to new life. Amen. Hallelujah. So, yung the lamp na yan, mga kailaw, amen, hallelujah, yung lamp na yan, siya yung nag-aalalay ngayon sa atin, siya yung nangangalaga sa atin ngayon, siya yung nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay natin ngayon, mga kailaw. Amen? Palakpakan natin muli ang Diyos. Hallelujah. So, the third one, or the last one, sa invitation ng ating Panginoon, ano dapat ang gagawin natin? The disciples' next step, sabi niya dito, from surrender to service, mga kailaw. Mula sa pagsungo, patungo sa paglilingkod. So, sabi niya dito sa John chapter 1, verse 40 to 42. Amen. Hallelujah. Sabi niya, ang isa sa dalawang alagad ay nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus.
At sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesaya, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Sa 42, at sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro. So, nung nagkaroon ng pagsuko ng kanilang buhay, nagkaroon din ng pagsunod mga kailaw. Kasi kung walang pag-surrender, walang pagsuko ng ating buhay, paano tayo susunod sa ating Panginoon? Amen? Mahirap yung dalawa yung klase ng buhay mo. Nasa dati kang buhay, tapos nandito ka sa bagong buhay, hindi mo alam kung saan ka patungo. Amen? Kung walang totally surrender, hindi natin mararanasan yung tunay na buhay na nakay Kristo. Nakita natin na yung mga alagad, sina Pedro, sina Andres, ay sumunod agad sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng encounter to the Lord. Kasi matagal na itong hinihintay. Ito na yung matagal nilang hinihintay, mga kailaw. Yung pagdating ng Mesaya, yung pagdating ng kaligtasan. Kaya nga, nung sinabi ni Juan, kinonfirm na Juan, na siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kaligtasan, at nakita nila yung kanyang panagministeryo, sumunod itong mga alagad ng ating Panginoon. Tayo rin, mga kailaw. Nung nakita natin, nung sinurrender na natin ang Panginoon, parang nahihiya na tayo na iniligtas tayo ng Diyos. Ibinigay natin yung buhay natin. Parang ang hirap na hindi sumunod sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng bagong buhay. Kiniligtas tayo ng Panginoon. Parang nakakakonsensya naman, amen, na hindi tayo susunod ng Panginoon kasi yun yung invitation niya. Kung talagang mahal mo ako, kung talagang tinanggap mo ako bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay, at naniniwala ka na ako ang nagbigay sa inong buhay, parang ang hirap hindi sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, come, halik kayo. Come and see. Sumunod kayo para makita nyo kung ano yung sinusundan natin. Kung sino talaga yung Panginoon sa ating buhay. At alam ko, mga kailaw, nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi nagdalawang isip itong mga disciples na to. Amen? Kaya nga pag tinawag tayo na mag-serve sa Panginoon, maraming klase ng pag-serve sa Panginoon. Opening prayer, wag tayong mag-alinlangan. Wag tayong atras. Bigay ng exhortation about tithes and offering. Huwag tayong mag-alinlangan. Dapat matuwa tayo. Di ba? Dapat tumalon tayo. Bakit? Gagamitin ka ng Diyos. Amen? Yung Diyos ang gagamit mismo sa iyong mga kailaw. Amen? Napakasarap sa buhay na magamit sa kaharian ng ating Panginoon. Yung mag-service sa Panginoon. Yung ibalik sa Kanya lahat ng kapurihan dahil doon sa ginawa niya sa ating buhay, mga kailaw. Nararanasan natin yun, amen? Parang, ang sarap mag-serve sa Panginoon, magbigay sa Panginoon, ibigay yung buhay natin sa Panginoon, tumulong sa gawain ng Panginoon. Di ba? Yun yung tunay na pagsamba natin sa Panginoon. Yun yung tunay na pagtugon sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, glory to God, nung umalis nung ating bishop, bahala kayo dyan. Kailangan nating sumunod. Amen? Pagkakataon ito para mag-serve tayo sa Panginoon. Kaya nga pag tinawag ka ng Panginoon, mag-serve, mag-prayer, mag-exhortation, kumanta, tumalon ka. Amen? Magbigay para sa Panginoon, tumalon ka. Bakit? Ginagamit ka ng Diyos. Yun ang napakasayang parte ng isang mananampalataya at sumusunod sa nais ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay-bagay na kailangan natin isuko sa ating Panginoon? Meron pa bang bagay-bagay na hindi natin sinusuko sa ating Panginoon?
Kailangan nating sumunod. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun invitation ng ating Panginoon. Yung time ba natin? Meron na ba tayong oras para naman mag-share ng kanyang salita na pupunta na ba natin yung ating mga kapitbahay to share His Word? Service yun, mga kailaw. Yun yung nais ng Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya. Hindi lang siya dapat yung nagpamalita ng mabuting balita ng kaligtasan at kaligtasan ng Panginoon, pero ini-invite tayo ng Panginoon upang i-share din. Magbigay tayo ng time para i-share natin yung mabuting balita ng ating kaligtasan. Magbigay ng comfort sa ating mga kapatid. Sabihin sa kanila, kailangan na mahal ka ng Diyos. Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, come with us. Imbitahan mo sila. Pupunta ka sa church. Makakinig ka ng mga salita ng Panginoon, nagbibigay ng kalakasan sa atin. Yung pera natin, na itutulong ba natin yan? Bilang serbisyo para sa gawain ng ating Panginoon, mga kailaw. Amen? Hallelujah. So, yun yung invitation ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, yung time mo. Huwag mong ubusin yung time natin sa pagnenegosyo, di ba? Sa pakikipagbarkada. Amen? Bigyan natin ng time. Yun ang nais ng Panginoon. Bigyan natin ng time ng Panginoon. Mag-share din tayo ng kasalita to comfort others, mga kailaw. Mag-share tayo ng mga finances natin para sa kailalago ng kanyang gawain, mga kailaw. So, this time, mga kailaw, ano ba yung mga bagay-bagay na gusto nating isurrender sa ating Panginoon? Gusto natin bang magbigay ng time para sa Panginoon naman? Amen? Last 2 weeks ago, I think, last week, nagkaroon kami ng dawn service dito. Ang sarap, after ng service, gumagano kami, nakauna kami, first service na kami, nakadalawang, ang sarap, di ba? Ang sarap nun, yung pumunta ka dito, di ba? Maski madaling araw, ang hirap gumising, ang lamig, yung mga iba hindi pa naligo pumunta rito, pero masaya, amen? Masaya. Pero ako, araw-araw naliligo, that time. So masaya, di ba? Yun yung time na ibibigay natin sa ating Panginoon. Masarap maglingkod sa Panginoon kung binibigyan natin din siya ng oras yung gawain ng ating Panginoon, mga kailaw. So, isipin natin, ano ba yung gusto rin nating i-share, itulong para sa gawain ng ating Panginoon. Kasi nga, the invitation of the Lord, come and follow me. Sundan natin ang Diyos. Ang Panginoon ay lagi tayong inililid niyan. Diba? Gusto niyang sundan natin ng kanyang direksyon. So, pag-isipan natin, mga kailaw, the Lord is inviting us today, at this moment, to follow Him. Ano man yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay makakatulong para sa gawain ng ating Panginoon, do it now. Gawin natin. Amen? Hallelujah. Tumay tayong lahat, mga kailaw. Praise the Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. So the Lord is inviting us today at this moment to follow Him, mga kailaw. Ano ba yung mga bagay-bagay na iniisip natin na pwede nating gawin para makita yung tunay na pagsunod sa ating Panginoon? Again, ulitin ko, the Word became flesh. Yung salita ng Diyos na siya rin yun ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao upang i-reach out tayo, hanapin tayo ng ating Panginoon dahil na mahal-mahal tayo. And the Lord is telling us today that we will let's offer our life living holy. Ibigay natin ating buhay na pleasing, holy sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos. At ang gusto ng ating Panginoon ay sumunod sa Kanya. Hallelujah. Let's offer our life as a living sacrifice, holy and pleasing in the eyes of God. Hallelujah.
Yun ang gusto ng ating Panginoon, mga kailaw. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word this morning. Salamat, Panginoon. Salamat. Lord, gusto naming magserbisyo din sa inyo, Diyos. Sa pamagitan, Panginoon, ng pag-share ng iyong madakilang salita. Sa pamagitan ng pagtugtog, Panginoon. Sa pamagitan ng aming mga finances, Lord. Hallelujah. Sa pamagitan ng inyong mga kaparaanan, Panginoon. We want to follow you, Lord Jesus Christ. And no turning back, Father. Gusto naming sumunod sa inyo because we encountered you at totoo ka, Panginoon. Totoo ka sa mga promises mo, Lord God. Totoo ka sa mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah. That you will never leave us, Lord. Nor forsake us, Lord. Hallelujah. Na ang plano sa amin, Lord God, is to prosper us and not to harm us, Lord. But to give us hope in the future, Father. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakila ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Salamat, Lord. Nawa ay yung mga salita namin pong narinig this morning, Lord, ay hindi lang mananatili sa puso namin, Lord. But kagaya ng faith, Lord God, faith without work is dead, Lord God. Kaya sa umagang ito, Ama, gusto namin, Panginoon, na yung pananampalataya, O Diyos, ay kikilos, Panginoon. Tutugon sa iyong tawag, Panginoon. Tutugon sa iyong invitation, Lord God, to follow you, Father God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Ama. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo. Hallelujah. Bigyan mo kami ng puso, Ama, na masunurin, Panginoon. Tapat sa inyo, Ama, na maglingkod. Nakikita man kami, Panginoon, ng kapwa namin o hindi. Higit sa lahat, Panginoon, nakikita mo kami. Nakikita mo ang aming puso. Nababasa mo ang aming puso na kami ay tunay na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at mga natitira pang gawain. Lahat ay sinusuko namin sa iyo. Binibigay namin sa inyo, Panginoon. We thank you, Father God, and for you alone the glory, all the praises and honor, in the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Let us follow and obey Jesus. And as we come, let us see the goodness of our God. So, let us proceed sa ating pong pagbibigay. Tunay nga, makakapo muna po tayo. Ayan. Tunay nga na ang Christmas ay, ang pinaka-very essence po nito ay give love. Not only on Christmas Day, but in every day of our life. Let us give love sa bawat isa. At gayon din na ang pagbibigay po natin, ito po yung ine-express po natin yung ating pong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Ine-express din po natin yung trust po sa ating Panginoon na we are trusting that the Lord will provide all our needs according to His riches and glory. So tayo pong lahat ay tumayo at ating pong ipanalangin ang ating pong mga kaloob sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, thank you, Lord God, for the give of life. Thank you, Panginoon, sa yung words sa John 3:16, Lord God, na sinabi mo po na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not be perished, but have an everlasting life. Thank you, Father God, for your precious gift, Panginoon, sa bawat isa, for sending your Son, Jesus Christ, sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa yung walang hanggang pag-ibig, Lord God, unfailing love, Panginoon, sa bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa yung mga kamangha-mangha na ginagawa po sa amin pong buhay, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, Lord God, na ginagawa niyo po sa amin pong buhay. That you never leave us, nor forsake us, Father God.
And continue, Father God, na may sa puso po namin the true meaning of giving, Panginoon, na kami po ay nagbibigay not only, Panginoon, para sa aming kapakanan, but para po, Panginoon, sa iyong gawain, Lord God, for your mission, Lord, na may isagawa po namin, Lord God, na may spread yung gospel mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At continue to bless each one of us, Father God. Continue, Father God, na ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang sakit. Ilayo mo po, Panginoon, sa anumang disgrasya, Lord God. Protect us, Father God. Continue to lead and guide us, Father God, sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God. Thank you, Father, for your word, O God, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay tumayo at tayo po'y umawit sa ating Panginoon sa araw na ito. Let's declare the blessing of the Lord in our lives, in this generation, and sa mga susunod pa na generation. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Sing. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's sing. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's sing Amen. 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 Sing. Amen.
your family, and their children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, Ama. Salamat, Ama, sa taong 2025. Iningatan mo kami, Panginoon. Prinotektahan mo kami, Panginoon, Ama. Binigyan mo kami ng buhay, Panginoon. Pinangalagaan, inaliyo, Panginoon, sa mga kapahamakan, Panginoon. And this coming year, 2026, Lord God, again, Lord God, we declare victories, oh God, hallelujah, in our lives, Lord God, from generation to generation, Father God, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, Ama, that all your favors, all your provisions be upon us again this coming year, 2026, Father God. Bless each one of Father God from us, Lord God, maging ang aming next generations, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Uli, Ama, humayo kaming ligtas, payapa at pinagpala, Ama, sa umagang ito. In the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord.